Hello mga Beshi Wap! So ayan, nakita niyo ang aking bebe. Binabantayan ako habang nagluluto ako pero siya ay tulog. So, alam niyo ba, hindi ako basta-basta nagtatapon ng pagkain kasi nanghihinayang ako dahil sa mahal ng bilihin ngayon. So, yung kanin na bahaw is binasa ko ng kaunti para maging moist. Tapos igigisa ko at yun ang aking pagkain. Kasi si Opa, ang request niya ay seafood pasta. So napakadali lang ng recipe na yun. At dito sa video na to, tuturo ko sa inyo yung recipe. So na magre-request kung paano ako nagluluto ng mga pinapakain ko kay Opa. So syempre, pag sinangag, lagyan mo ng bawang. Tapos kaunting asin and lagyan mo na yung kanin. Ayan yung kanin, no? Sayang kasi, alam niyo yung parang matigas na siya, tapos nanghihinayang talaga ako itapon kasi isang kainan pa mga beshi wap. So, isangag na lang natin, huwag tayo magtatapon ng kanin kasi nga marami ngayong nagugutom. Oo, sabihin nyo na hindi ko naman mabubusog yung mga nagugutom, pero at least nakatulong ako para makapagtipid sa mundo. Kasi ang daming food waste. Dami ko nang sinasabi. So, syempre, alam niyo na paano magsangag. Alam niyo na yan mga beshuwap at yan ang pinaka number 1 pagkain nating almusal. Pero ang sinangag ay all season. All season? Pwedeng umagahan, tanghalian at hapunan. Basta may bahaw ka, isangag mo, panalo. Tapos kung wala kang ulam, okay lang yan. Basta may lasa yung sinangag mo. Ayos na yun mga beshwap. At ito ang aking pagkain. So, dinagdan ko pa ng konting asin. At ayan na, o diba na-save ko. So, ito na yung aking seafood pasta. Maglagay ka lang ng mantika. Syempre sa kawali at painitin. And syempre niluluto ko na yung pasta mga beshwap. Gusto ko lutong-luto kasi syempre si Opa may hindi na ganun ka galing yung metabolism niya. So, ito yung mga sangkap, sibuyas, bawang, kamatis, tsaka yung hipon. So, igisa na natin yung sibuyas at bawang at kamatis, mga beshuwap. Cherry tomato yung ginamit ko para manimis-namis. Pero alam nyo ba, gusto pa ni Opa na may kaunting tomato sauce. Kaya nilagyan ko yun ng tomato sauce. So, pag nagisin na yung sibuyas, bawang, at saka yung ating cherry tomato, syempre, ilalagay na natin ng ating hipon. Hiniwa-hiwa ko yung hipon. Hindi ko siya pinapakain ng sobrang dami kasi alam nyo na, mataas yan sa cholesterol. Baka ma-high blood. May komplikasyon si Opa sa puso. Ayan, so nilagay ko na rin yung ating fresh basil leaves. Wala na, ubos na. And pagkatapos yan, ilalagay nyo lang yung ating pasta, mga beshuwaps. Tapos halu-haluin nyo lang. Tapos tingnan nyo kung pwede na yung salt and pepper. I mean, kung okay na sa panglasa ninyo. Kasi ako wala akong sukat-sukat pagdating sa mga ingredients. Tansya-tansya lang ako. Ang tawag doon ay tansyameter. Alam niyo ba yung tansyameter? Ayan, so haluin na natin mga besh. Alam niyo ba, napakasarap niya. Hindi ko tinitikman pero si Opa sarap na sarap. And kinabukasan kasi may natira, medyo maraming naluto ko. Kaya nabukasan tinikman ko, aba ay masarap nga ni. Ayan, nilagyan ko ng kaunting tomato sauce. Mahilig siya sa red sauce na pasta mga beshop. O ayan na, luto na. Tara ho at makain mga beshop. And syempre, wag nating kakarimutang i-reels at saka picturean. O, diba? Saan ka pa pang posting yan? So, yun lang ho. Maraming salamat mga besh! The next day. Yung amo mong mabait, kung ano yung ulam niya, ganun din ang pagkain mo. Yung lobster. First time in the history. Mga beshwap, ang ulam namin ni Opa, kinain namin this afternoon is lobster. Oh, ganun, no? Konti lang kinain ko, half lang. Siya na yung kumain ng iba kasi mataas to sa cholesterol, mga besh. Masarap, ganun pala lasa, parang hipon lang din. Bano. 2 hours later. Hello mga Beshi Wabs! Kamusta kayo dyan? Happy weekend! So, alam nyo na, pag lumabas ako, mag-grocery lang naman ako, mga besh. Nakakatuwa kasi hindi na ganun kalamig din ngayon dahil spring na, medyo mainit-init na. Buhatin natin ng step kasi maingay habang nagbablog ako, pero tumatama sa paa ko. Ayun, nakakatuwa kasi sobrang alam nyo ba yun kung ano yung ulam ng amo ko. Ganon din yung ulam ko. Kanina, lobster yung ulam namin for lunch. My God. Nakakabano. Pero mas masarap pa rin ang hipon at katang. Lekat na lobster yan.
maganda at masarap lang ang pakinggan. Pero mas masarap pa rin ang hipon at katang. Bigay yun nung anak ng amo ko. Kasi pa-birthday daw sa kanya. 2 lobster, my God. Eh, medyo may kamahalan yung din. So, katay mag-grocery. Ang ganda. Wow, ang ganda, diba? Mahirap mag-step pagka yung pasalubong ka sa hangin. Inatula ka pabalik. Malapit na ako sa grocery. Dito ako dumaan sa likod, hindi sa highway. Mas maganda dito, maraming bahay-bahay kang makikita, magaganda. Ganun. Nakakatuwa kayong mga bahay dito. Tingnan mo yan, ang liit. Kwarto yan. Ganyang bahay. Yan, diba? Ay, ano pala, ang dami nilang bahay. Laki ng bahay nila. Ito yung gusto ko, yung maliit lang pero kwarto. A few moments later. So, ayun mga besh, alam ko na paano i-adjust ang aking cellphone sa ibabaw ng aking step. O, diba? Nakikita nyo na yung daan. Nakakatuwa, para na rin akong may GoPro. Wag lang talagang mablaglag. At naku, ay Diyos ko Lord, sayang ang cellphone ni Inday. So, diba, napakaganda ng daanan din ni mga besh. So, pagdating sa street na to mga besh, hindi na ako makapag-step kasi pababa siya. Mahirap pagpaakyat. Papunta ako dito or sa grocery, yan, dire-diretso. Pero pag pauwi na, hindi na ako makapag-step. Muntik na naman ako madiskrasya. Bumaba to, oh, lumuwang. Buti na lang mabagal yung patakbo ko. Ay, pero malapit na ako, liliko na lang ako dyan sa kanan. Hindi tayo pwedeng dumiretso kasi pag dumiretso tayo, gubat yun. Makamarong turn tayo mga besh. Dahil maganda ang araw at hindi ganun kalamig pero mahangin. Maglakad tayo sa garden. May titignan ako. Kasi gusto kong magtanim. Kailangan ko ng mga pots. Magtatanim tayo ng gulay sa summer. Ito tayo dito sa mga, ayan oh, mga pang garden. Ayan, kailangan ng pots. Kailangan ko to. Alam, may freezer pa dito. Ang galing, oh. May lutuan din, oh. Kaso malamig pala dito. Ayan, may heater din. Ano to, electric. Kailangan ko na yan. Kailangan ko nitong pots. Kailangan ko nito. Kailangan ko nito. Kailangan natin pangbungkal. Ito. Kaso, walang lupa. Ay, hindi. Dami pa palang pots dito. Nakakatuwa. Ayan, may lupa. Ay, hindi. Abono. Kailangan ko lupa. So, ayun. Lupa yung bibilin ko. Parang compost yun. Tingin ko raw. Ay, malamig. Ay, ito pala eh. Kaya ito pala eh, lupa oh. Alam ko to pang compost to eh. Hindi mabuksan. Ito. Lupa. Yee! Yan. Tapos, ang daming pots. Nakakatuwa. Ay, ang dami pala. Kukuhain ko na. So, ayun kahapon, Sunday, mga besyo. Wala akong magawa at masyado na akong naiinip. Kaya yung mga halaman ni Opa sa loob ay aking tinransfer sa mas malaking paso. At saka, syempre, naiinip ako. Wala na nga magawa. Ayan, naghanap ako ng gagawin. And sabi ko, ililipat ko yung mga halaman kasi kawawa naman doon sa maliit na paso. Ayan, nakakita ako ng mga paso at saka ng mga lupa doon sa shed sa likod. At ako'y na may tuwang-tuwa. At nagtanim na rin pala ako ng kamatis para sa summer. So, ayun ho mga besywap. Umira lang aking pagkaplantita. At ayan, nagtanim ako ng kamatis. Inayos ko yung 2 halaman sa loob. Tinransfer ko sa mas malaking lagayan.
Pero medyo malamig kaya titigil na ako. Sa susunod pag mainit na, aayusin ko mga halaman dito. Ito ang cute to, tingnan nyo. Ito para sa ano sa ibon. So ayan, so hopefully tumubo ang aking kamatis. Later. Since tapos ng aking pagkaplantita, magsasaing na ako. Paghahaluin ko to at saka to kasi parang di ganun kaganda to kahit sabing jasmine rice siya. So ayun, magsasaing na ako kasi ang gustong ulam ni Opa ngayon ay isda. May pork pa naman akong barbecue kagabi, so isda na lang kanya. Tapos magasaing na ako. Mga Beshwap, pasensya na kayo sa ingay, lababo namin yun maingay. May nakita ako, yung nakalagay dun sa halaman, may plant passport, tingnan nyo oh. May number pa siya. Yung letter A, anong klase siyang halaman. Tapos, letter B is yung passport daw niya. Tapos, letter D is kung saan galing country. Nakakaloka, plant passport. Diba? Super amazing. Ayan yung itsura niya, oh. Nakakaloka. May plant passport. Kalain, buti pa yung plant o yung halaman may passport. Yung kuya ko wala. Luto na yung kanin. Sinapaw ko na lang dun yung aking pork barbecue para lumambot. Tapos, piniprito ko na yung daing na bangus ni Obi. Paborito niya na ngayon ang daing na bangus. At ayan na luto ng aming tanghalian. Ayan para kay Opa. At ito para sa akin. So, tara ho at makain. Ganyan ang aking buhay din. The next day. Hello mga besh! Happy Tuesday! So, alam niyo na, pag lumabas ako, mag-grocery lang ako. Ayun pala yung bahay namin. Oh, ang ganda, diba? Cute. Mukha lang siyang mali pero maganda yun sa loob. Malaki din. Medyo ibang way yung dadaanan natin ngayon mga Beshwaps kasi malayo-layo yung pupuntahan natin dun sa pinakang sentro ng sentrum yung pupuntahan natin kasi bibili ako ng BP apparatus niyo pa para ma-check ko yung monitor ko yung kanyang BP blood pressure. Ganda naman ng mga bahay dito, oh. Ang laki. Parang ito na yata yung pinakamalaking bahay na nakita ko dito mga besh, oh. Grabe. Lamig, maulan ho ngayon. Pero di masyadong ma-fog, di katulad kahapon. Kahapon grabing fog, ang lamig. Mag-grocery ako mga besh. Nakita ko niyo ba yung bahay sa likod ko? Di ba kugon yung kanyang bubong? Dito mga besh, pag kugon yung bubong ng bahay nyo, ibig sabihin mayaman kayo, as in mayamang ganun. So, pag pinapakita ko sa mga amo ko yung bubong ng kubo ko sa Pilipinas, akala nila mayaman ako. Kasi dito, ang mga nakaka-afford lang talaga ng mga kugon na bubong is yung super yaman. Yung as in, ano talaga ha, milyonaryo. Ayan o. Ngayon ako dumaan sa street na ito mga besh. And siyang Wassenaar o. Ang lalaki ng bahay. Tapos yung mga bubong ay kugon. My God. Ang lalaki ng bahay ito. Ay, may sports car. Medyo naligaw ako. Ayoko mag-step sa gantong mga besh. Kasi sa Den Haag ganito yung kalsada namin. Lagi akong slide. Medyo naligaw ako ng konti pero ayos lang. Di pag naligaw ka, bumalik ka lang naman kung saan ka nagmula. Di makakarating ka sa paruroonan, no? Medyo parang narong turn ako Charot. Pero sentrum na yan Nakakaano lang kasi puro puno. Araw naman pati mga besh kaya okay lang. Diba? May cherry blossom na dito. Ang ganda. Light pink. A few moments later. Dito na ako sa sentro mga besh. Parang ang layo pa ng nilakad ko. Umalis ako sa bahay 9:05. Aba, 9:40 na. Nandito pa ako. Hindi pa ako nakarating doon sa bibilhan ko. Pero nandito na ako sa sentro nila. Oh. Napang taong aga pa 9 AM pa lang. Magte-10 pa lang. Lumalabas mga tao dito mga 12 or hapon. Doon pa yung bibilhan ko. Layo pa. Ay. Hi mga besh, antok pa yata ako, naiwan ko yung card ko. Bumili ako ng pang box. Buti na lang, ang binigay ni Opa sa akin ay 70 euro. Tapos may 10 euro pa akong pera ko talaga or 15 euro. Tapos pumunta ako dun sa isang grocery. Wala dun yung mga bibilin ko. Kaya, ako dito sa Albertine, sa lagi kong pinag-groceryan. Ay, napagod ako.
Ikot-ikot kasi ako mga besh. Naghahanap ako ng shortcut na daan. Diyos ko! Narong turn ako. Hindi ako na shortcut. Nalongkat ako mga besh. Ay, dito na lang ako lagi dadaan para di ako naliligaw. Later. Nakauwi na ako ng bahay mga besh. Ang pagod, grabe. Ito yung bitbit ko. Ang hirap sa step kaya hindi na ako nakapag-vlog pa uwi. Tapos, ito pa, nakakahiya kasi yung pera ko kulang. Nakalimutan ko kasi dali yung ATM ko. May pera naman ako, may laman yung ATM ko. Pero, grabe ang pagod. Tsaka kulang talaga yung pera ko kasi nga may binili ako. Buti na lang sobrang binili sa akin ni Opa. Tapos nahiya ako kulang 5 cents. Inabunuhan ng cashier na bata. Sabi ko babalikan ko siya, hahanapin ko. Bibigyan ko siya ng 10 euros sa susunod. My goodness, nakakahiya. Pero at least nakaraos ako. Later. Hello mga Beshwaps at kabayan. So for today's video, magluluto tayo ng kinamatisang salmon. So ayan lang, ganyan lang kadali ang ating pagluluto ng kinamatisang salmon. So syempre, lagyan natin ng mainit na tubig yung salmon para matanggal natin yung balat niya. Nakita ko lang to sa Facebook at saka sa TikTok, diba? Nung una, kinamay ko pero ayaw niya na nasisira. So ang ginawa ko, kumuha ko ng kutsara, tas ayan, o diba napakadali. Pero dapat saglit lang mababad sa mainit na tubig mga besh kasi maluluto agad yung salmon. Mabilis kasi maluto ang salmon. So, madali lang naman yung ingredients niya, sibuyas, bawang, at saka, sibuyas and kamatis lang actually. Tapos yung, dahon ng sibuyas is pang garnish lang, diba? Dati hindi ako nakain ng salmon mga beshwa, pero nung natikman ko ito, ayun, naging favorite ko na siya. So, syempre, mag-init lang tayo ng mantika sa kawali, diba? Olive oil pa ang aking nilagay para healthy kasi alam niyo na, kailangan maging healthy ng aking alaga. Pati ako, charot. At saka alam nyo ba, dati ang lakas ko kumain ng kanin, ngayon talagang parang kung anong kinakain niyang karaming kanin, ganun lang din ako. Parang nahawa ko sa diet niya. And dati nagbe-breakfast ako, ngayon hindi na. Na lang, kape and tinapay. 2 pirasong tinapay. So, syempre, pagkatapos nating magchika-chika, ilagay na natin yung sibuyas. White onion yan, napakaraming white onion ang nilagay ko mga besh. Kasi tos masarap yan yung medyo half cook lang. Pangat naman yung sobrang luto and yung hilaw. So ayan, ilagay lang natin, igisa natin pati yung ating kamatis. Inuna ko yung sibuyas at kamatis kasi medyo matagal maluto yung kamatis kesa dun sa salmon mga besh. As in super dali lang talaga lutuin ng salmon. Kaya kailangan dapat lang siya, low fire lang siya. Tapos, lagyan natin ng mga pampalasa, salt, pepper, and syempre, alam nyo na, magic. Sabi ko, yun yung secret ingredients ko. Tapos, tinawanan ako ni Opa. Sabi niya, is that your secret ingredient? Sabi ko, no love. So, nilagyan ko ng medyo marami-raming asin kasi ang salmon hoga ay walang lasa. So, nagsaing na rin ako dyan. And alam niyo mga beshwap, kapag yan ang ulam namin ni Opa, talagang napapadagdag kami ng kanin. As in, kahit 2 lang kami. Kasi medyo malaki naman talaga yung salmon, yung hiwa ng salmon. So, antayin lang nating maluto yung kamatis bago natin ilagay ang ating salmon. And for that, nilagyan ko ng salt and pepper yung salmon. Tingnan nyo naman, parang luto na siya dahil dun sa mainit na tubig. Pero hindi pa yan luto mga beshwap, hilaw-hilaw pa yan. So, lagyan natin ng salt and pepper para may lasa na din siya itself. Diba? Pwede din yung lagyan ng lemon, kaso wala akong lemon. Kaya alam nyo ba, nilagay ko? Orange juice. Diba? Maasim pa rin naman siya. So, pag ganyan na yung kamatis, medyo na siya, medyo luto na siya, pwede na nating ilagay yung ating salmon. Tapos, lalagyan lang natin ng kaunting tubig and dagdagan ng paminta. And that's it, mga beshwaps. Ganun lang ho kadali magluto ng salmon. Ayan, nilagay ko na yung salmon, 'di ba? And alam nyo bang yan, pinabayaan ko lang magtubig, tinakpan ko lang yan. Pero nilagyan ko pa rin siya ng kaunting water or ng tubig para naman may kaunting sabaw kasi yun yung pinakang sarsa niya. I-try nyo mga besh, napakasarap talaga as in. Hindi sa pero simula nung natikman ko ito, naging favorite ko na siya. Dati talaga, hindi ako makain ng mga ganung isda. Ang kinakain ko lang galunggong, tilapia, tsaka bangus, tulingan, at tsaka yung dulong, alam mo yung dulong na maliliit. Ayan alam niyo bang amoy pa lang napakasarap na niya. Talagang mapapadagdag ka ng kanin. Tapos, nilagay ko na yung onion leeks o yung dahon ng sibuyas, mga beshewa, pang garnish din yan.
para pandagdag aroma. O, ayan, o, diba? Tara mga beshup at makain. Sana ho ay may natutunan naman kayo sa akin for today's video. And maraming salamat! The next day. So, hello ho mga beshups at kabayan. So, another day, another vlog, and another cooking serye na naman ni Inday sa kusina. So, magluluto tayo ng shrimp and beans with oyster sauce. So, syempre, mag-init ng mantika sa kawali. And pag alam nyo nang mainit niya, ilagay nyo na yung sibuyas at bawang at gisa-gisahin nyo na lang mga beshup. Yung parang magigisa kayo ng sarili nyo sa mantika. Ano daw? May ganon. May hugot na naman, Inday. So, ayan, igisa na po natin ng sibuyas at bawang. Napakadali lang nilang lutuin, mga beshiwap. Tapos, pagka alam nyo ng luto na yung sibuyas at bawang, ilagay nyo na yung shrimp. And huwag nyo i-overcook yung ating shrimp o yung seafoods. Kasi alam nyo naman, kapag na-overcook ang seafood ay hindi na ganun kasarap, mga beshiwap. So, lalo na't frozen ito. So, napakasarap po nito, itry ninyo at napakadali naman gawin, mga besh. Kung wala kayong hipon, pwede nyo namang ilagay yung tuna in can. Yan, pwede din yun. So, lagyan nyo ng pampalasa ng salt and pepper tsaka ng magic. Well, actually, hindi yan magic talaga. Parang nabili ko lang yan dito. Well, medyo mahal kasi or pricey kapag ang binibili mo is yung Filipino ingredients talaga. Even the Filipino foods are very expensive dito sa Netherlands. Syempre, ini-export pa yan from the Philippines. Kaya, syempre naman, may kaunting kita ang ating mga kabayan dyan. So, pagluto na yung shrimp, ilagay nyo na yung beans. Ito is nabili ko sa grocery na ganyan na mga beshuap. Hindi ko siya na-chinek pero may mga sungot-sungot pa. Alay, sungot-sungot? Yung dulo ng mga beans, mga bes. So, syempre, lagyan natin ng kaunting tubig para maluto ang ating beans and halu-haluin. Pag nahalo nyo na, is pwede nyo nang takpan. And nakalimutan ko, lalagyan pa pala to ng oyster sauce, mga besh. Ito yung magbibigay ng sarap dun sa oyster sauce. And alam nyo ba, napaalat ang aking luto. Ang ginawa ko, para hindi siya masyadong maalat, nilagyan ko ng asukal. O, diba? Para-paraan, ayan na parami kasi akala ko, masyado ko nag-enjoy sa pagtaktak. Nakalimutan ko, nilagyan ko pala siya ng asin. So, ayan. So, halu-haluin nyo. Pagkahalo ninyo, pwede nyo nang takpan at pakuluin at lutuin yung ating beans. And in fairness, nasarapan naman si Opa. Alam nyo ba, nakadagdag kami ng kanin parehas. Kahit na diet kami, pero nakapagdagdag kami ng kanin ng kaunti. Kasi masarap naman talaga, mga beshuap, ang gulay. At ayun na nga ho, after few minutes, luto na ang ating ulang. Napakasarap. Kaning bahaw na lang ang kulang, mga besh. At tara ho at makain. Yun lang for today's video at maraming salamat po sa walang sawang suporta, mga beshuap. Bye for now.